Pumalag, pero wala pa rin kawala sa mga pulis Pampanga ang isang Amerikanong wanted sa kasong child abuse. Bistado sa cellphone ng suspect ang ginawa umanong kalaswaan sa ilang biktima, kabilang ang mga estudyante at senior citizen. Ating saksihan. Sa likod yung po. What are you arresting me for? What are you arresting me for? Calm down. Pahirapan ang pag-aresto ng mga operatiba ng Angeles City Police Station 5 sa Amerikanong target ng operasyon sa isang hotel sa Angeles, Pampanga. I don't have a warrant. What's for? Wanted ang dayuhan dahil sa kasong paglibag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Bukod dito, may bench warrant din siya dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig sa kasong paglibag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Just kill me. Just shoot me in the head. Just kill me. Shoot me. Nang mapusasa na ang suspect, dito na siya binasahan ng Miranda rights. You have the right to remain silent. Anything you Just shoot me say in the head, man. Pero ang suspect, tuloy pa rin ang pakikipagtalo sa pulisya. to get on your own lawyer. If you can't afford the Shoot me in the head. Hey, kill me. government. I'm serious. No, I want to die. I want to die. Kill me. 4 hanggang 5 kami kahapon na nakikipag sa kanya, iposa sa kanya. Para mapusasan lang. Ang mapusasan kasi talagang siya, aggressive. Tsaka yung makipag-cooperate. Ayon sa Police Station 5, bistado sa cellphone ng dayuhan ang mga litrato at video ng mga ginagawang kalaswaan sa mga biktima, kabilang ang mga estudyante at senior citizen. Doon sa gallery ng cellphone niya, doon yung mga video and pictures ng mga ginagawa niya ng kahalayan, ng kalaswaan. Hawak na ng pulisya ang suspect. Magkikipag-ugnayan na rin sila sa immigration patungkol sa mga dokumento ng suspect at kung overstaying na siya sa bansa. Sa ngayon, nananawagan ng pulisya sa iba pang posibleng na biktima ng foreigner na magsampa ng reklamo. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nabunyag ang pagpapanggap ng isang Italian national na nagpakilalang biktima umano ng pagnanakaw sa Quezon City. Nagduda ang mga pulis dahil sa paiba-ibang kwento ng dayuhan hanggang sa napagtantong imbento lang pala ang kanyang salaysay. Kung bakit ito nagawa ng dayuhan, sa pagsaksi ni Bea Pinla. Maghahating gabi nang bumaba ng motorsiklo ang 34 anyos na Italian national na yan sa harap ng Project 4 Police Station sa Quezon City. Pumunta siya roon para isumbong na nanakawan umano siya ng bag na naglalaman ng kanyang passport at iba pang dokumento at 9,000 pisong cash. Biktima ng robbery snatching. Medyo naalarma po kami kasi yung lugar na sinabi niya is within 300 meters away lang dito sa police station. Medyo na-confuse kami. Noong una, sabi niya, doon sa isang fast food chain, paglabas daw niya, dinaanan daw siya ng riding in tandem. Ang description niya ay naka-motor, tapos 2 tao, mga kabataan daw. At yung back ride daw ay half naked. So nung tinanong po namin siya ulit, nagbago naman yung kanyang statement. Sinabi niya dito na malapit. Ilang oras nag-backtracking ng CCTV ang pulisya sa lugar kung saan nanakawan umano ang dayuhan. Wala po kaming nakita na sign man lang na dumaan siya. Kasi ang kwento po niya, naglakad siya from Cubao papunta po dito sa Pitwason. And also yung sinasabi niya na riding in tandem, hindi rin po namin nakita dun sa mga CCTVs na nireview namin. Nagduda rin ang pulisya nang ikwento raw ng dayuhan na naglakad lang siya papunta sa police station matapos manakawan. Dahil nakita pa siyang bumaba ng motor sa labas ng kanilang himpilan. Sa huli, nabunyag na ang sumbong ng dayuhan, bogus pala ayon sa pulisya. Napaamin ko na talagang hindi siya nawalan. At nagkaroon lang siya ng problema kasi nga ang kanyang passport daw ay in 4 months mag-expire na. So kailangan para makasakay siya dun sa isang airline, ang naisip niyang paraan ay mag-fabricate na siya ay biktima ng snatching para maka-avail siya sa embassy ng tawag nila ay emergency passport. Umamin din kinalaunan ang dayuhan sa mga pulis. To give me emergency travel because I need to go. So in short, you were not robbed. Nobody took it from you, right? There was no snatching, no rider wearing or naked
half naked, right? So now you're telling the truth. Nakapiit siya sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal at naharap sa reklamong perjury. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Italian Embassy at Bureau of Immigration hinggil sa susunod na aksyon sa dayuhang suspect. Ako si Bea Pinlac, ang inyong saksi. Hanggang sa weekend, inaasang magpapaulan ng habagat at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Ilang bahagi naman ng Cebu ang nakaranas ng abot bewang na baha. Ating saksihan. Kahit hanggang bewang ang baha, hindi nagpatinag ang mga sasakyang sumuong pa rin sa bahagi ng Sacred Heart Jerusalem Street sa Cebu City nitong Miyerkules. Ang mga rider, pilit na tinutulak ang kanilang mga motor sa nagmistulang ilog na lugar. Binahari ng bahagi ng Osmeña Boulevard. Matagal bago humupa ang baha dahil sa mga basurang bumara sa drainage. Pinagtulungan niyang tanggalin ng mga volunteer. Sa General Santos City, lakas loob na tinawid ng isang tricycle ang rumaragasang ilog kahapon. Ligtas namang nakatawid ang rider. Binahari ng ilang bahagi ng Zamboanga City. Dahil naman sa iniwang putik ng magka-landslide, pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa bahagi ng Barangay Dato Wasay, Calamansig, Sultan Kudarat. Ang mga pababang sasakyan halos dumausdos na. Ang mga paakyat naman, kinailangang tulungang hilahin para makausad. Bumuhos din ang ulan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sa bahagi ng Luzon, nakaranas din ng pag-ulan at malakas na hangin sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte. Habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang bagyong Esther sa extreme northern Luzon nagpapaulan, gaya ng nararanasan sa Batanes. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Mga kapuso, nakataas po ang signal number 1 sa Batanes dahil sa bagyong Esther. Ayon sa Pag-asa, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyo sa loob ng 36 na oras. Huli na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 280 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes. At sa forecast track ng Pag-asa, kikilos ng bagyong Esther pahilagang Silangan at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Papaulan naman ang habagat sa hilaga at gitnang Luzon. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay makararanas na ng ulan sa halos buong Luzon, gayon din sa Western Visayas at sa Mindanao. Posible ang malalakas na ulan sa Cordillera Administrative Region at sa Central Luzon. Sa linggo, halos buong Luzon din ang uulanin, pati na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan ang malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Luzon pagdating ng hapon. At maulang panahon din na asahan sa Metro Manila sa halos buong maghapon bukas. Posible naman ang ulan sa tanghali hanggang gabi pagsapit ng linggo. Bago sa saksi, niyanig po ng magnitude 5.4 na lindol ang lalawigan ng Albay kaninang 9:58 ng gabi. Naitala ang epicenter nito sa Santo Domingo, Albay. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at ayon sa PHIVOLCS, asahan ang mga aftershocks. Ipinaaresto ng korte sa Malolos, Bulacan ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Kaugnay po yan ang kasong malversation of public funds or property through falsification of public documents bunsod ng 54 na milyong pisong halaga ng proyekto kontra baha sa Kalumpit, Bulacan. Non-bailable ang naturang kaso. Inisyon din ng arrest warrant ang 9 na iba pa, kabilang ang asawa niyang si Sara Discaya na nakukulong na sa Cebu bunsod ng isa pang kaso kaugnay ng flood control scandal. 8 buwan nang nasa kustodiya ng Senado si Curly Discaya matapos ma-cite in contempt sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ang sa DILG, umaga ng Lunes, ihahay ng arrest warrant kay Discaya dahil sarado ang korte ngayong weekend. Sinisikap pa namin makuha ang panig ni Discaya.